Well, tiyak na dumadami na nga ang pinakabagong mga sasakyan na dumarating sa Pilipinas. Tulad na lamang ng 6 na magagandang SUV na ito na isa-isa nang dumarating ngayon sa bansa. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang pampamilyang sasakyan, yung mas advanced at moderno na at mas matipid pa, baka ang top 6 model na ito na yata ang magugustuhan mo. Ang kabuang detalye at mga nilalaman kasama ng mga presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kapipunin yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-play plus mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, Hyundai Santa Fe Hybrid ay isang compact crossover SUV na may hybrid powertrain. Nilalayo nitong magbigay ng magandang balanse ng fuel efficiency, pagiging comfort at mga bagong technology. Pagdating sa disenyo at estilo, ang 2025 Hyundai Santa Fe ay may moderno at eleganteng disenyo na nagpapakita ng isang bagong direksyon at bagong forma ng Hyundai na pinagsama ang agresibong itsura at premium aesthetics na nagbibigay ng parehong kasiyahan at functionality para sa mga pamilya at mga may-ari ng SUV na naghanap ng maganda at balanseng sasakyan. Ang harap nito ay nilagyan ng isang malaki at matatag na front grille na may chrome accents na nagbibigay ng bold at striking appearance. Ang high-tech LED headlights na may daytime running lights ay nagbibigay naman ng modernong touch na pinapabuti ang visibility sa gabi. Habang ang kabuwang detalye sa body ay may aerodynamic body lines na hindi lamang nagpapaganda sa itsura nito kundi nagpapabuti rin ng fuel efficiency sa pamamagitan ng pagbabawas ng air drag. Ang mga linya ay nagbibigay ng isang malinis na sleek profile at nagbibigay ng modernong itsura at pagkakakilanlan sa SUV. Kasama mga fender flare na nagpapakita ng strong stance ng sasakyan, habang ang mga alloy wheels ay may mga premium finish na makikita na may sukat na 18-inch hanggang sa 19-inch wheels. Depende sa variant. Nagdadagdag ng klase at sports appeal. Pagdating sa likuran, ang Santa Fe ay may LED taillights din na may modernong hugis, pati na rin ang mga integrated rear spoiler at dual exhaust na nagpapakita ng sportiness at functionality. Ang likurang bahagi ng SUV ay may clean design na may malinis na tailgate at chrome accents sa ilalim. Pagdating naman sa loob nito, nagpapakita rin ang bagong Santa Fe ng modern, minimalist na disenyo na may premium materials. Ang spacious cabin ay may mga high quality upholstery tulad ng Nappa leather at soft touch materials na nagbibigay ng mataas na level ng comfort. Ang SUV ay may 3-row seats, kaya't maaaring magsama ng maraming pasahero at bagahe ng komportable. Nilagyan din ito ng modernong dashboard na may makikitang isang 12.3-inch digital display na nagsisilbing infotainment system nito. At sa driver seats ay may isang gauge cluster na nagpapakita ng impormasyon sa isang madaling basahin na format. Kasama nito ang wireless Apple CarPlay at Android Auto para sa seamless smartphone connectivity. Mayroong dual zone automatic climate control na nagbibigay ng control sa temperatura para sa driver at mga pasahero. Makikita rin ang heated at ventilated front seat, pati na rin ang mga adjustable power seats na may memory function. Ang Santa Fe ay may spacious trunk at split folding rear seats na nagbibigay daan para sa mas malaking cargo space kapag kinakailangan. Kaya nitong magdala ng maraming gamit o bagahe para sa biyahe, pati na rin ang mga sport equipment o gamit ng pamilya. Isa pa sa mga standout na aspects ng Hyundai Santa Fe ay ang mga advanced safety at driver assistance features gaya ng Blind Spot Collision Avoidance Assist o BCA, isang Forward Collision Avoidance Assist o FCA at Lane Keeping Assist o LKA. Nilagyan din ito ng Smart Cruise Control o SCC at Driver Attention Warning o DAW. Mga advanced safety features na magagamit mo sa kahit saan man na tinitiyak ang kaligtasan ng driver maging ng lahat ng mga pasahero nito. Pagdating naman sa performance at pagganap, itong Hyundai Santa Fe ay may 1.6-liter turbocharged engine at isang electric motor. Ang modelong ito ay nakakagawa ng malakas na maximum output na umaabot sa 215 horsepower.
kasama ang kanyang all-wheel drive system at mga advanced safety features ay nagbibigay ng mas mataas na pagtingin ng mga mamimili. Ito ay kalalabas lamang sa Philippine market na may kabuuang halaga na 3.33 million pesos. Number 2, Kia Sorento Hybrid. Isang mid-size SUV na nagtatampok ng isang hybrid engine para sa mas mababang fuel consumption. Target nito ang mga pamilyang naghahanap ng space, performance at modernong teknolohiya sa isang sasakyan. Pagdating sa external na disenyo at estilo, ang Sorento Hybrid ay may sleek, sporty look na may LED lights, aerodynamic lines at chrome accents. Ang kanyang wide grille at high ground clearance ay nagpapakita ng kakayahang mag-adjust sa iba't ibang klase ng kalsada. Tulad ng Hyundai Santa Fe, ang Sorento Hybrid ay mayroong advanced infotainment system at mga safety features gaya ng blind spot detection at rear cross traffic alert. Nilagyan din ito ng mas maluwang na interior na may upgraded upholstery at mga climate control system na nagbibigay ng mas komportableng biyahe para sa buong pamilya. Pagdating sa performance, ang 1.6 liter na TGDI hybrid engine nito at all-wheel drive ay nagbibigay ng sapat na maximum output na 240 horsepower. Matibay ang performance nito sa kabila ng fuel efficiency, kaya mainam ito sa parehong long distance trips at sa mga city driving. Nilagyan pa ito ng iba pang mga safety features gaya ng hill start at downhill assist, kasamang speed sensing door lock, mga parking sensor at iba pang mga safety sense gaya ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution, brake assist at marami pang iba na tumutulong para mas maging ligtas ang bawat biyahe. Kakalabas lamang din nitong bagong modelo sa Philippine market na may kabuuang halaga mula sa 2,188,000 hanggang sa 2,888,000 pesos. Number 3, ang Chery Omoda 5. Ang bagong Chery Omoda 5 ay isang compact crossover SUV na may malinis at makabagong disenyo. Ang modelong ito ay magagamit sa parehong gasoline at electric variants, kaya mas maraming opsyon ang mga mamimili na naghahanap ng isang makabagong sasakyan. Mula sa disenyo sa external, makikita sa Omoda 5 ang futuristic design nito na may matalim na mga linya at mga LED taillights. Ang bold front grille ay nagpapakita ng matibay na personalidad ng sasakyan na nilagyan ng isang modernong itsura na tiyak na kukunin ang atensyon sa kalsada ng maraming makakakita. Pagdating naman sa teknolohiya at comfort ay wala ka rin talagang masasabi dahil itong Omoda 5 ay may mga advanced infotainment system sa loob na may touchscreen display na may kasama pang voice recognition at wireless smartphone integration. Mayroon din itong mga advanced driver assistance system tulad na lamang ng adaptive cruise control at collision avoidance assist na magpapatibay ng kaligtasan sa araw-araw. Pagdating sa performance at pagganap nito sa loob ng kalsada, ang variant ng electric ng Omoda 5 ay mayroong zero emission na kapaligiran habang ang gasolina naman ay may magaang na turbocharged engine para sa sapat na lakas. Para naman sa kabuuang sukat, ito ay may haba na 4,400 mm at lapad na 1,890 mm. Meron itong taas na 1,588 mm at wheelbase size na 2,600 mm. Ang likod na trunk ay kayang lamanan ng hanggang sa 360 to 1,100 liters. Ang interior ay mas moderno na may kasamang 10.25 dual digital screen dashboard infotainment system na may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Sinamahan din ito ng wireless charging pad, smart voice assistant at ng 64 color ambient lighting para sa kaginhawaan. Ang safety features nito na may driving assist ay nakatanggap ng 5-star rating sa NCAP na isinagawa pa sa Europa. Kasama ng mga advanced na safety features nito gaya ng adaptive cruise control system, lane keeping assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, ng autonomous emergency braking at may kasamang traffic sign recognition. Lahat ng ito ay mapapakinabangan dahil sa mga nagagawa nitong kaligtasan sa mga sasakay. Itong bagong Chery Omoda 5 Hybrid ay kakarating lamang din sa Philippine market na may average price mula sa 1.6 million hanggang sa 2 million pesos. Number 4, ang X70 Lightning IDM. Itong J-Tour X70 Lightning IDM
ay isang plug-in hybrid SUV na nagbibigay ng maayos na balanse ng performance at fuel efficiency. Isa itong matibay na sasakyan para sa mga naghahanap ng makabagong hybrid technology na may katipiran at may malakas na performance kasama ang mga advanced na kakayahan na magagamit ng kahit sino man. Mula sa pagkakaroon ng magandang disenyo nito, ang X70 Lightning ay may rugged, bold look na angkop sa mga paboritong off-road adventures. Mayroon itong sleek lines, wide stance at distinctive front grille na nagpapakita ng malakas na personalidad nitong sasakyan. Ang lahat ng mga ilaw din nito ay full compact LED na rin na nagbibigay naman ng mas mahusay na visibility sa gabi. Pagdating sa mga technology at comfort, isa sa mga pangunahing tampok ng J-Tour X70 ay ang mga advanced infotainment system na may mga navigation at smartphone connectivity. Ang loob din nitong sasakyan ay may mga premium finish, mga naka-leather ang seats at may sapat na space para sa mga pasahero at bagahe. Kung pag-uusapan ng lakas ng performance nito, ang 1.5-liter turbo engine na may kasamang electric motor ay nagpapahintulot sa bagong X70 Lightning ng isang malakas na performance habang tinutulungan ng fuel efficiency nito. May all-wheel drive at adaptive suspensions para sa mga komportabling biyahe na kahit may isabak sa malulubak na kondisyon ay wala kang masyadong mararamdaman kundi ang balanse at magandang stability nito. Kaya ring umubos ng 1 litro ng gasolina ng X70 Lightning sa layo ng 20 km at umabot sa bilis na 170 km per hour. Umaabot lang sa mahigit 1 million pesos ang presyo nito. Number 5. Toyota Yaris Cross. Matagumpay na inilabas ng Toyota Motor Philippines ang kanilang mga bagong sasakyan na may mga panibagong antas ng teknolohiya at makabagong makina. Nagbibigay ng magandang enerhiya na nagmumula sa isang elektrisidad na nagagaling sa baterya. Kagaya na lamang ng mga bagong modelo nakakarating lamang din sa bansa, ang bagong SUV na nagmula sa lahi ng Innova na Zenix at bagong update sa SUV crossover ng brand na Toyota Corolla Cross. Matapos ang Toyota Corolla Cross ay isinilang na muli ang panibagong Yaris sa bagong bersyon na isinama sa lineup ng hybrid vehicle ng Japanese automaker dito sa bansa na tinatawag ngayong Yaris Cross. Ang Toyota Yaris Cross ay isang subcompact crossover SUV rin na ginawa ng Japanese automaker na Toyota at ito'y kabilang sa pamilya ng Yaris at idinisenyo upang magalok ng isang magandang timpla ng versatility, kausayan at urban-friendly na modelo at isang maasang gamit sa araw na pakikipagsapalaran sa loob ng syudad. Bilang isang subcompact na crossover, ito ay tumutugon sa mga driver na naghanap ng isang practical, high-upgrade at improved maneuverability na klase ng sasakyan. Para sa mas komportableng pagmamaneho sa lungsod na may dagdag na kakayahang pangasiwaan, ang magaan at madaling pagpapaandar maging sa labas man ng kalsada. Sa madaling salita, ang Yaris Cross ay para sa mga taong nagnanais ng mga high-riding na mga katangian ng crossover tulad ng Corolla Cross na nauna rito. Ngunit gusto ng medyo mas maliit at katamtamang sasakyan na may 5 seating capacity at may kababaan. Pinapagana ito ng 1.5-liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may permanent magnet synchronous motor na ikinabit na inilagay para sa mas malakas na acceleration at nagpapabuti ng fuel economy. Exclusive lamang ito sa pinaka-top variant ng crossover hybrid sapagkat ito ay inilabas na may 3 klase rin na pagpipilian ng variant. Gaya ng Yaris Cross na 1.5G CVT at 1.5V CVT na gumagamit ng natural gasoline engine. Samantala ang range topper nito na 1.5S HEV ay may kasamang tulong sa makina na hybrid powertrain. Kaya kung gusto mo ng mas makakatipid at mas may ibubuga, itong top-end variant ang para sa iyo. Lahat ng klase ng Yaris Cross ay gumagamit ng isang CVT at gearbox na variable speed, pero magkaiba ang power output gaya ng sa standard variant nito na gumagawa ng 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm ng torque naman sa kada 4,200 RPM. Habang ang crossover na hybrid variant naman ay gumagawa ng 105 horsepower
at 138 Nm ng torque at extra power na nagmumula naman sa hybrid electronically powertrain nito na 80 hanggang sa 90 horsepower at 111 to 121 Nm ng torque. Ang harap na parte ng mga suspensions nito ay ginamitan naman ng double wishbone habang ang likuran naman ay naka-torsion beam. Samantala kung ang pangkaligtasan naman ng pag-uusapan, ang apat na mga gulong nito ay mga naka-disc brake para sa mas matibay na kapit. Sinamahan ng mga anti-lock braking system at electronic brake force distribution at brake assist. Kabilang na rin ng ilang mga advanced safety sense gaya ng free collision system para maiwasan ang anumang banggaan o makabangga sa pamamagitan ng iniligay na automatic braking. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistance at ng Toyota Vehicle Security System. Halos kumpleto na rin nga ang mga safety measure nitong modelo. At pagkatapos niyan, ang external na disenyo nito ay parang kamukha lang din ng Toyota Corolla Cross. Meron itong mga ilaw na fully LED type na naklase gaya ng headlamp nito, pati na ang mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang combination lamp system. Kasama ang clearance at high mounted stop lamps sa rear portion ay mga naka-LED type na rin na klase. Pagdating sa comfort, itong modelo ay nilagyan ng 5 upuan sa interior na binalutan ng mga synthetic leather, foldable at mga de-adjustable na klase. At nilagyan ng mga bottle and cup holder at may kasamang center armrest pa para sa relax na pakiramdam habang nakaupo sa matagal na biyahe, kasama ang mga aircon system na may kasamang auto climate control. At nagbibigay buhay sa loob nitong modelo ay ang 10.1-inch size display na infotainment system nito. Touchscreen pa at may kasamang connectivity gaya ng Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto at USB and auxiliary input. Para mas maraming pagpipilian, nilagyan pa ito ng FM and AM radio, kasamang mga speaker na nakakabit sa mga pintuan na nagpapaganda naman ng audio sounds nito. Nilagyan din ito ng automatic safety sense. Gaya ng marami ang modelong ito ay nagtataglay ng maraming safety at security features para maiwasan ang malubhang epekto ng mga disgrasya sa kalsada gaya ng pagkabangga, pag-crash, pagkawala sa maneuver o di naman kaya ay mapadaan sa madudulas, mababato at kung ano pa. Nilagyan ang modelong ito ng free collision system para sa ganun ay maiwasan ang makabangga at anumang banggaan. Kasama ang automatic high beam system nito na kusang lumalakas ang ilaw kapag kinakailangan at humihina naman din kapag may mga makakasulubong na ibang mga kasabayan. Nilagyan din ito ng lane tracing assist para sa pagpapanatili ng sasakyan sa loob lamang ng linya at upang maiwasan ang makasagi. Kasama ang Toyota Vehicle Security System nito, isang pangkaragdagang features para maalarma ang mga taong magtatangkang galawin o nakawin ito sa pamamagitan ng tinatawag na engine immobilizer, central locking, power door lock at anti-theft alarm system. Ang mga features na nabanggit natin ay mas kumpleto mong mararanasan sa pinaka-top end variant nito. Ang Toyota Yaris ay tumatakbo sa dalawang magkasabay na enerhiya kasama ang natural na engine nito at ang baterya na gumagawa ng malakas na arangkada na umabot ng hanggang sa 175 km/h na bilis. Ang mga fuel consumption nito depende sa biyahe ay umaabot din ng 22 km sa highway at 16 to 18 km naman sa city. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa 1,199 pesos hanggang sa 1,598,000 pesos sa pinaka top end variant dito sa bansa. Number 6, Toyota Innova Zenix. Ang Toyota Innova Zenix ay ang ikatlong henerasyon na ng maalamat na Innova MPV na ngayon ay binuo sa isang bagong platform at pinapagana ng isang bagong gasoline engine na nakakabit sa isang front-wheel drive based na TNGA-C platform. Ang sasakyan na ito ay ginawa gamit ang unibody na disenyo na lumalayo sa lumang IMB platform ng pangalawang henerasyon ng Innova. Nilagyan ito ng dalawang pagpipilian sa makina. Ang 2.0 liter na M20 AFKS petrol engine at ang 2.0 liter na M20 FXS na petrol hybrid engine. Ang Zenix ay wala ng opsyon sa diesel at manual na transmission dahil puro automatic transmission type na ang ginamit dito.
Official lamang itong inilabas sa merkado ng Pilipinas noong 2023, kaya mainit-init pa sa marami ang dala nitong mga katangian at gamit. Simula sa mga sukat, ang Zenix ay may 4,760mm na haba at 1,850mm na lapad, na bahagyang mas mahaba ng 20mm sa Innova at mas malapad din ng 15mm. Gumagamit din ang modelong ito ng isang 17-inch hanggang sa 18-inch na alloy wheels at mas naging maskulado at boxy ang itsura nito. Exclusive sa Q hybrid na variant nito ang mga naka-LED na daytime running light, over fender at chrome body accent. Ngunit ang dalawang variant ay parehong nakakuha ng courtesy lamp, LED lighting at fog lamp at power folding side mirror. Pagdating sa loob nitong Scenic ay mas moderno ang disenyo. May sariwang layout na hindi makikitang katulad ng Innova. Nilagyan ng electric parking brake, mga pre-adjustable seats at may isang modernong instrument housing na nilagyan ng 7-inch digital driver display instrument cluster at isang manubela na inspired sa Land Cruiser 300. Sa pinakagitna nitong dashboard panel ay ang 10.1-inch touchscreen display na may wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto na may kasamang 6 na speaker na audio system. Nilagyan din ito ng iba't ibang mga convenient features gaya ng automatic climate control sa aircon system, keyless entry, push start button, mga bottle and cup holder, may ambient lighting, mga paddle shifter at mga USB Type-C charging port system. Pagdating naman sa safety, itong bagong Innova Zenix ay nakakuha rin ng mga standard features gaya ng airbag, seatbelt, ABS, electronic brake distributor, traction control, hill start assist, rear camera, immobilizer at electric power steering na standard safety features nito. Pero ang mas maganda dito ay dinagdagan ng mga bago at mas modernong safety features na Toyota Safety Sense. Kasama sa comprehensive suits na ito ang ilan sa mga bagong features gaya ng dynamic radar cruise control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, rear seat belt reminder at 360 camera kasama ang mga parking sensor na may kasama pang reverse camera. Ang nagpapagana sa Toyota Zenix ay ang 2.0-liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead cam. Para sa hybrid na variant nito ay nilagyan ng nickel metal hybrid at secondary engine fuel type na electric na may kakayahang gumawa ng 172 horsepower hanggang sa 183 horsepower at maximum torque na 393 Nm. Ang bilis nito ay umaabot sa 190 km/h. May fuel tank capacity ito na 52 liters at kumukonsumo ng 16 to 18 km/l. Nagkakahalaga itong bagong Toyota Zenix mula sa estimated price na 1.6 million pesos hanggang sa 1,959,000 pesos sa kasalukuyan.